Welcome back mga boss, at meron tayong i-review na Pacer. Model niya ay SBC1500PE na automatic AC, automatic voltage regulator. Meron siyang soft start daw na features. So bali ito ay mahalata nyo mga sir, mga boss, na nabaha. Dalawang piraso. Ang gagawin natin ngayon ay i-review natin kasi may mga nagagawa na rin akong iba't ibang brand ng ABR. Merong Panther, merong Omni, Akari, tsaka iba pa. May mga, ewan ko, iba-iba pang ano. Pero sa Pacer kasi ngayon lang ako nakakita ng Pacer. Baka sa inyo normal na sa inyo o lagi kayo. Ngayon lang din talaga ako encounter ng Pacer. So nabaha to nung 2020, nung panahon ng kasagsagan ng Bagyong Ulysses. Tapos ginagamit din naman to ng may-ari. Nagamit pa ng napatuyo. Kaya lang may problema daw, parang may kumikislap or may sumisirit sa loob. Gumagana pa daw to. Pero titingnan na lang natin kung anong laman niya, kung legit pa. So tingnan natin dito. Meron siyang 220 na dalawa, yung pinaka output niya, 15 ampere yung fuse, tsaka yung switch niya. Yan. Yan natin sa likod. So maganda rin yung gamit niya na plug. Yan, makapal. Bilog na rin. Tapos, puro 220 lang talaga siya. Wala siyang 110. Yung ibang EBR kasi may 110. Katulad itong ginagamit ko mga buso. May 110 siya. Dalawa. Tapos tatlong 220. Ano ba tatak nitong nasa akin? Nabaha din to nitong ngayon lang. Akari naman to. Ayan o. Ayan. So gumagana yan. Buksan natin to. Saglit lang. Ay hindi, ituloy na natin dito na. Ilagay na natin dito. Para mabilis tayo. Yan. Susog lang natin siguro to. Kuha tayo ng pagbukas. So, malaki yung screw niya. Lagay muna natin dito sa lagay. May hawakan to dito, tinanggal na lang ata nila eh. Ginagamit to sa sa church. Sa mga equipment ata na masisilan. Ginagamitan nila ng EBR. So output niya 220. Tatlong 220 ang output. Maganda rin yung meron ganito sa shop sa mga newbie na gusto magtayo ng shop. Maganda po na may EBR kayo. Lalo na kung halimbawa yung ipuput up nyo na shop ay nasa probinsya, napakahalaga po na may EBR kasi nasubukan ko din naman mamasukan ng shop sa probinsya. Doon sa probinsya namin napaka-unstable na quality. Mataas, bumababa, kaya mas maganda may EBR. So pinakatrabaho nito sa mga hindi pa nakakaalam ay para regulated yung output niya. Ibig sabihin yan mga sir, mga boss, kahit ano mangyari sa input, fix na 220 volts, hindi magbabago ang supply niya, hindi tataas, hindi bababa. So fix yan na 220. Kaya napakahalaga nito sa mga appliances na masilan. Yung iba sa mga rep kinakabit to sa mga TV. Yan. Ito yung laman niya. So naka-servo motor din siya, gumagana pa ba to? At saka yung niya, ito yung malikabok na rin eh. Mukhang hindi na rin nagagamit eh. Actually, may bibilhin dapat ako dito sa junk shop. Kaya lang hindi ko na natuloy bilhin gawa ng yung 110 ang nabili ko. So ito lang yung pinaka circuitry niya para sa sa pagpaparegulate ng supply. So bakit siya nagre-regulate? Kasi ito mismo naglalaro yan. Ngayon, ang mangyari dyan, dito sa servo motor, iikot kasi ito eh. Iikot yan kapag tumaas,
or bumaba yung pinaka pumapasok na supply, a-adjust siya. Siya yung a-adjust. So, tataasan niya kung mababa yung supply, bababaan naman niya. So, naglalaro yan. Hindi lang natin alam ngayon kung ano kasi mukhang stock up na eh. Try ko nga isaksak. Kasi sabi naman ng ano, gumagana daw to. Ayun. Gumagana siya, kaya lang ang problema, parang nag-stock up na tong pinaka ano niya, servo motor niya. Hindi na gumagalaw kasi kung mapapansin niyo yan mga boss, ang ginagawa ko dito dati o ang mga nare-repair ko, pag on mo pa lang ng ano, pag on mo pa lang ito, lalaro muna yan, gaganon yan eh. Sa kanya hindi kasi punutin natin, napansin ko nga tumigas na talaga yung ano eh. Ayan oh. Parang nag-stock up na yung pinaka motor niya sa loob. So para maano yan, kailangan kalasin pa talaga. Yan, dito. Nasa ilalim ata yung pinaka motor niya. Yan. Dito naman sa ano, halos wala namang ganong pinalawang. Sukatin nga natin yung pinaka output niya. Dami tayo na. Yung tester pala, bigay lang din to sa akin. Kasi nabaha ako dito. Wala akong tester. Yung binigay sa akin ni Kuya Ariel na ano, ay nasira. Yan. So nakasi tayo sa AC volts. Natin. Mababa na nga yung output to, 186. Ibig sabihin, yung sinasabi ng may-ari na ayos to, may problema kasi mababa yung supply nyo. Kasi nga hindi na gumagalaw tong servo motor niya. So tingnan pa natin yung isa. Yung isa naman ang tingnan natin kung ayos pa. Ito naman tingnan natin yung isa. Patas natin yung camera. Pero hindi ko pa to gagawin sa ngayon kasi may mga dapat pa akong unahin gawa. Ginawan lang natin ng video para i-review natin. Baka sakaling gusto nyong bumili ng ganitong ano, EBR, wala nga lang siyang 110 na out. Puro lang talaga 220. Yung iba naman kasi bumibili ng EBR na ano, na ganito kasi may mga 110 silang appliances. Ito wala. 220 lang. Tatlong output lang nito eh. Mga ganito pwede na to sa mga integrated amp para regulated ang supply ng ano nyo. Para kung sakaling mapalakas ang tugtog nyo sa amplifier nyo na hindi kinakapos-kapos, pwede ito. Itong isa mukhang ano. Tingnan nga kung gumagalaw. Ay, ito mukhang gumagalaw. Pero mukhang stock up rin eh, matigas eh. So, try ko nga. Try natin ano. Ayun, yan yung sinasabi ko. Gumagalaw. So, stock up din siya. Sukatan natin yung output. Kung okay yung output. Yung isa kasi mababa. Ito 235. So mataas din yung output niya ngayon. Sukatan ko nga dito sa pinaka input natin. 212 yung pinaka natin. Yan. Yung pinaka input natin 212, pagdating dito sa kanya 236. So may problema nga. May problema. So ang pinaka main issue dito,
sa mga ganitong ABR. So, maririnig nyo na na para siyang naglalangit kasi yung pinaka servo motor niya sa ilalim ay nagka-problema na. So naputol tayo, hindi ko malaman kasi nagluloko talaga tong phone ko. Pag nag-overheat, nagsha-shutdown yung camera. So ito na yung nahugot na natin yung pinaka sinasabi kong servo motor, ito yun. So gagawin natin dyan ay try natin maglagay ng displayhan natin yan ng WD-40. Meron tayo dito banda. Yan, para kahit pa paano lumuwag-luwag yung tapos dito. Kaya lang hindi ko maabot yung tirahan na lang natin sa ilalim siguro. Kasi may mga granahe pa siya eh. Wait, matanggal yung natin. May mga gear pa yan dun sa ilalim. Kaya sabi ko pitikan na lang natin ang ayun, lumambot na. So subukan ko uling ibalik. Ibalik natin doon. Tika lang. Medyo nakalas ko ng sobra. Ayan, ibalik natin. Saglit lang. Okay, tinisting natin ulit mga boss ay tawag dito. 238 pa rin. So, try natin i-adjust tong Pero, paalala sa mga hindi technician, huwag kayo o kaya sa mga customer o sa mga viewers natin, huwag kayong basta-basta magpiit. Kailangan may, walang nakasaksak na appliances. Tapos may naka-monitor na tester. Kasi baka mamaya gumaya kayo dito sa video. Nag-adjust din kayo sa APR nyo, lalong mapasama. So disclaimer lang po na wag gagayahin yung mapapanood nyo sa akin. So adjustin ko tong trimmer para malaman ko kung nagpa-function pa siya. So tingnan din natin kung magbabago yung supply. Pihit ko pa. Pansin nyo gumalaw yung gumalaw din yung servo. Tingnan nyo. O, di ba? Tumaas. So baba natin. Yan, bumaba din. So baba pa natin. Bumaba din, baba pa natin. 226, 220 pa konti. Sumobra naman. Kuntihan pa natin. Sagad na pala yun mga boss. So pwede na yan, 224. So, try nating i-off. Yan, sumara siya. Try nating i-on. Tingnan natin ang ay nagalaw yung nagalaw yung 224. Ayan. So pwede pa siya magamit. Ngayon, so sampulan natin, gagamitan natin ng 1 kit. Kung meron ako dito 110 na so para malaman natin kung nag-a-adjust talaga siya. So itong pinaka-input niya, ilalagay natin dito sa 110. Tapos yun natin yun. Lagay ko muna yung tester ko at natanggal. So ayan, mababa din yung output niya. Ibig sabihin, may problema pa siya. Kasi tingnan nyo, baba natin. O masyadong mababa yung pinaka 110 volts na transformer na ginagamit ko. Kasi mapapansin ko dito nagbi-blink na yung ilaw niya. So hindi kaya. Balik natin. Hindi kaya. So ibig sabihin pag 110 na talagang supply niya, hindi na talaga siya under. O baka bumaba lang ng konti o tumaas. Hindi lang natin alam kung may problema pa or kasi sinubok natin dito sa sobrang baba, kalahati yung supply niya. Sa bagay, yung supply kasi nito nakadepende rin sa input eh. Kaya pag medyo mababa din ang supply, hindi din siya magpa-function ng maayos.
Pero so far okay naman yung output niya na, yung 220, 224 volts. Pwede na yan. Hindi ko na ata ma-adjust to eh. Sige nga. Ayun, na-adjust pa pala. O, yan. Na-adjust pa pala. Okay. So, pwede pa siya. Yan. Pwede pa siyang gamitin. Ito, nabili ko naman sa junk shop, 100. Ito, ano, 110 na transformer. So, ginagamit natin yan sa mga amplifier na. Ngayon, takpan ko lang. Saka ko nakalikutin yan o ano, tabi ko lang muna. Pero naman kasi akong ginagamit. So mga boss, hanggang dito lang yung review natin na may semi repair. Kung halimbawa ganito, kung point of view ko yung tatanungin kung ipapa-restore ko, syempre kakalasin natin to lahat, huhugasan, lilinisan, i-double check yung mga pyesa. Pero hindi kasi ako gano'n nag-restore ng mga ganitong ano eh. Hindi siya practical kasi unang-una, ma-consume din siya sa oras, tapos hindi mo naman pwedeng singilin ng base sa oras na mawawala sa'yo kasi baka lumaki din naman yung ang price niya or yung service charge, baka bumili na rin ng bago yung may-ari. Okay? So hanggang dito lang mga boss.